Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po yung magsiupo. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 piling kawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo ito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.
kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panglangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad na nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpapalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibig lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasam ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan
ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Mayroon po akong aaminin sa inyo. Kagabi pa po, ako'y nahihirapan kung anong reflection ang aking ibibigay. Dahil ang Ebanghelyo ay napakalalim at napakalawak. Sabi ko, Lord, ano man ang iyong inspirasyon ay tatanggapin ko. Bakit po? Kasi lahat ng narinig natin sa Ebanghelyo, lahat tayo guilty. Yung magsasabing hindi guilty, dapat wala ka dito. Dapat nasa langit ka na. Bakit? Kasi tayong lahat ay may itinatagong galit. Tayong lahat ay may itinatagong pagkainggit. Tayong lahat ay may itinatagong pagtitimpi, hindi man laban sa iba, kung hindi laban din sa iyong kapatid. Kaya po ang inspirasyon na gustong sabihin sa akin ng Diyos sa harapan ng Poong Jesus Nazareno, ito ay magiging araw ng kalayaan. Amen? Palalayain natin ang ating mga sarili sa galit, sa inggit, at pagkapuot sa iba. Bakit po? Dahil maliwanag doon sa dulo ng Ebanghelyo, ang takalang ginagamit natin sa iba ay siya ring takalang gagamitin ng Diyos sa atin. Maliwanag iyon. Kung napopoot ka pa hanggang ngayon, ganun din ang pagkapuot ng iba sa iyo. Kung may mga tao ka pang hindi napatawad, ganun din ang takalan ng ibang tao sa inyo. Si Sister Helen, noong 1981, ay nagsulat ng isang libro. Ang title ng kaniyang libro ay Dead Man Walking. Ano pong ibig sabihin ng Dead Man Walking? Sila po yung mga bilanggo na naghihintay na lamang na mamatay sa silya elektrika. Kaya tinawag na Dead Man Walking. Yung pong nasa death squad, yung mga nasa dead list, na sooner or later
sila ay magiging isa ng kwento. Ang kaniyang ministry sa kulungan ay nagturo sa kaniya ng napakaraming bagay, hindi lamang doon sa nakakulong, kung hindi doon sa pamilya ng nagpakulong. Bakit po? Dahil yung daw nakakulong ay namamatay 1,000 times kahit sila'y buhay pa. Ang parusa ng pagkakakulong ay isa ng kamatayan sa kanila. Kaya po nung siya ay isasalang na sa silya elektrika, dumating ang magulang ng batang kaniyang pinatay. Nakita ng mga magulang ang kamatayan ng pumatay o murderer sa kaniyang anak. Pagkatapos ng pangyayari, may mga reporter na nagtanong sa magulang, ano na po ang inyong pakiramdam ngayon? Yung sabi ng magulang, masyadong mabilis ang kaniyang kamatayan. Sana sa impyerno naman siya magdusa. Alam niyo, sabi ni Sister Helen, hindi lang pala ang murderer ang kailangan mong i-ministry. Hindi lang pala yung murderer ang kailangan mong unawain. Mas kailangan mong unawain ang biktima ng murder. Bakit po? Dahil yung murderer namatay na ng napakatagal na panahon, pero yung pamilya ay hindi pa nakapagpapatawad. So that's the pain ng hindi pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Tayo ang nagiging biktima ng kasalanan ng iba kung hindi natin kayang magpatawad. Naalala ko po, mga 3 years ago, ako'y bata pang pari. May lumapit sa akin, umiiyak. Ang sabi niya, Father, hindi ako makamove on dahil after 14 years, nararamdaman ko pa ang sakit ng paghihiwalay naming mag-asawa. Nararamdaman ko pa ang betrayal, yung pangloloko niya sa akin 14 years after. Matagal na po ang 14 years. Imagine niyo, yung asawa niya ay masaya nang namumuhay sa kaniyang sariling paraan. Pero ikaw, 14 years hanggang ngayon, bilanggo ka pa ng galit mo na ikaw din ang nagdurusa. Ang taong hindi makapagpatawad ay ang taong nagkukulong sa kaniyang sarili sa sakit at pighati na dapat hindi niya mararanasan dahil hindi niya kasalanan. Ang kasalanan ng iba ay huwag mong akuin upang ikaw ay maghirap sa buhay na dapat ikaw ay nagwawala na at iniiwanan mo na ang sakit na dulot ng karanasan. Sa araw na ito ay araw ng paglaya. Ang linggong ito ay araw ng pagbibigay laya sa ating mga sarili. Ang araw na ito ay pagbibigay ng Diyos ng biyaya na siksik, liglig at aapaw kung ang mga salita ng Diyos ay ating isasabuhay. Pakitaas po ang kamay na gustong magpatawad ngayon. 6, 7, ang gusto pong magpatawad, pwede po bang tumayo?
Huwag kayong tumingin sa katabi niyo. Kayo ang magpapatawad. At sa aking panalangin, gusto ko pong pumikit kayo at ilagay ninyo ang kanang kamay sa inyong mga puso. Pumikit po kayo. At damhin natin ang presensya ng Diyos sa araw ng pagpapalaya at pagpapatawad. Ama naming banal, sa umagang ito, palitan mo ng isang pusong dumadama, ang pusong itong pinatigas ng galit at inggit ng hindi pagpapatawad. Sa harapan ng aming Poong Jesus Nazareno, na siyang unang nagpatawad sa amin dahil sa aming kasalanan, inilalagay namin sa paanan ng krus ang mga bagay na hindi namin kayang matanggap, pero ngayon ay pinalalaya namin ang aming sarili. Sa linggong ito, sa araw na ito, kami magiging bagong tao na ang ilalagay lamang namin sa puso ay walang hanggang awa mong pag-ibig at ang walang hanggang awa mo na siyang dumadaloy mula sa krus sa dugo ng iyong anak. Sa umagang ito, Panginoon, baguhin mo kami at hugasan kami ng banal na dugo ng iyong anak upang sa aming paglabas at sa aming pagtanggap ng iyong banal na katawan, kami magiging tao at magiging panibago dahil sa awa at pag-ibig ni Hesukristo. Sa umagang ito, Panginoon, tanggalin mo ang alaala ng galit. Tanggalin mo ang lahat ng bagay na hindi naaayon sa iyong kalooban. Tanggalin mo ang lahat ng puot upang ito ay mapalitan ng pagtanggap at pagyakap sa krus na ibinibigay mo sa amin. Sa umagang ito, hayaan mong ang iyong salita ang humugis ng aming kinabukasan. Hayaan mong ang salita mong nagbibigay buhay ang siyang maging inspirasyon ng bawat isa sa amin na naririto ngayon. Dahil ang pagpapatawad ay pagyakap sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag. Tayo'y manalangin. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami.
Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat na namumuno sa simbahan na walang katumbas sa pag-ibig ni Jesus, na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga naaapi, may hirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matutunawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan. Sapagkat sa pamamagitan mo, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awat pagkahabag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming ihahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay
upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng pagpapatawad. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan, bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtandawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagpatawad na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa kasalanan.